proseso ng paglilinis ng balot at hanggang pagluto. Una, lagyan po natin ng dishwashing liquid kahit konti para po maalis yung pinang-amoy din ng balot natin. Kasi po itong mga itong ipot na ito ay may mga bakterya po. Kailangan matanggal natin yan. Tapos palalambutin po natin muna ng konti para hindi po siya maganit kuskusin. Okay, steady lang po natin. So simulan na po natin gamit itong stable natin para paglinis. Pero kung may basag po siya, wag po natin lagyan. Ihiwalay po natin yung paglilinis niya. Kasi baka po pumasok yung liquid dishwashing natin sa loob. So ito na po. Tanggalan po natin. Mabilis po siya. Pag may dishwashing liquid, isa pong nagpapalambot ng mga ikot pong napapapunta sa shell ng balat natin. Mabilis po siya maputi. Tingnan po natin ang resulta. Okay, ito po. Linisan na po natin ulit. Ito po ay parang madaling proseso lang ng pagtanggal ng mga dumi sa shell ng balat natin. Tapos po, mamaya po, hugasan natin pag natapos na po natin kuskusin ng steel wool. Ito po, makapal ang pagkaroon ng ipot nitong itlog na to. Simulan po natin. Pag nauuskis po, nawawala agad siya. Gawa po kasi yung dishwashing para po mabilis at lumambot siya. Tapos po hugasan natin ng maganda mamaya. Mga 3 hugas po. Tapos para po mawala yung amoy ng sabon para pagluto po natin yung maayos. Hindi po siya maglalasang sabon yung balot natin. Ito po ay araw-araw namin ginagawa. Naubos po kami kahit malitang isa. Naubos po kami ng isang tray within 2 days. Kaya po, isa pa pong nagpapasarap sa balot ay ang sekreto ng timpla ng suka. Yan po ang kinakailangan natin. Masarap na suka ang magawa natin. Kasi po yun yung number 1 na nagpapasarap. Pag hinaluan mo siya ng asin at saka po nitong suka ay talagang napakasarap. Ang sabi nga nung iba ay para ako kumain ng lechong paksiw. So katulad po nitong isang balot na to, may crack po siya. Kung makikita niyo po, ayan ito siya. May konti po siyang crack ito. So hindi po natin pwedeng ilagay doon kasi baka pumasok yung sabon. Nung may sabon ay sira po sa mga customer natin pag kinain nila. Kaya hiwalay po siya ng paghuhugas. Wala pong sabon ang panghuhugas natin dito, pero pwede natin siyang kuskusin. Isa pa, may crack siya kasi hindi ko napansin doon sa loob. Kasi nakabalot na siya nung binili ko yan. Nasa tray na. So hindi po natin ito pwedeng isama. Ito po yung walang basag. Yung basag na hindi po natin. So
kukususin po natin gamit ang water lang po para wala siyang sabon, hindi siya mahaluan kasi may butas po siya, hindi po siya pwede napasukan ng ating dishwashing liquid sa loob. At baka maiba to sa atin ang customer natin na hirap na ito po na hindi po natin maiwasan yan sa mga sabihin natin, pero maibibenta pa rin po natin kahit konting kita lang po natin. So kung talagang gusto nyong ma-improve, asuka lang po kayo, tsak mauubos ang balot na ititinda nyo, sa suka lang po. Doon lang po tayo nag-aantala sa suka at doon lalakas ang bentahan ng balot nyo. So ito na po yung nalinis nating balot, mapuputi na po siya. So hugasan na po natin yan. Babalik na po natin dito habang buhay po yung grito natin para po yung sabon na nasa shell pa na umaalis din habang hugasan. Ito po siya. Ito po yung may tarap. Unahin po natin ito. Hugasan at hihiwalin na po natin ang lagayan. So ito, dito po diretso. Tapos diretso ganyan natin. Hugasan natin sa rito din. Para po mamaya ay lulutuin natin. Puputiin na po yan. Tangat po sigurado. Nasa something ito kasi dire-diretso yung tubig natin. Tapos hugasan pa po ulit natin habang tumatakbo yung tubig. Kung natapos na po natin bandawan siya, ngayon lalagyan naman po natin ng tubig ito. Sakto lang po sila para po pagkulo niya hindi siya nag-aampugan, hindi po siya mababasan. Okay po, pero huwag po natin tatakman habang niluluto natin. Bubuhayin na po natin ang ating shilling. Ito po, high fire po yan. Tapos po pag kumuulo na, saan natin i-medium fire para po siya hindi malakas yung apoy at hindi po siya kukulong maigi para hindi po sila magumpugan ng ating mga balot. So antayin na lang po tayo ng 15 to 20 minutes at okay na po ang ating balot. Okay po, wait lang tayo. So mga nabuhay, ito na po, 15 minutes na po, pwede na po natin patayin ang ating balot. Pwede na po natin tong ahunin. So ang ilalagay po natin ay yung ibebenta lang. Ilalagay po natin sa styrofoam na paglalagyan natin. Resulta po niyan, pagkaahon, makikita natin luto na. Pag-ahon po niya, mabilis matuyo yung pinakang tubig niya. Tama mo. Yan po yung makikita natin kung luto na talaga yung balot natin. Yan po, basa. Tapos paglagay nyo, konting ano lang, nagiging tuyo na siya, yung shell nyo. Yan po ang nakikita natin yung sinasabing tamang luto ng balot. Tapos po, ito pong natira natin ito, palalamigin po natin
kung hindi pa po natin maibenta ngayon, maubos, or ilalabas lahat, ay yung hindi maubos na paninda po nating balot, ilagay po natin sa rep. Wag po sa freezer, sa rep lang po. At may tendency po kung sa freezer kasi high cool po kasi ang freezer, yun po ay magkakrak yung balot natin. Kasi pag niluto mo ulit siya, ang tendency po nun, magkakrak po lahat ng shell niya kung sa freezer niya po. Kaya po, ilalagay niyo para fresh pa rin po. Kahit initin yung inabukasan, maganda pa rin yung balot niyo. Hindi siya mag-aamoy na kung ano pa man, amoy bulok pag nakainin ng customer. So, yun lang po. At maraming salamat. At ito po ay dadalhin na natin sa pwesto upang ibenta. So, lalagyan na po natin ng isa pang tela para po hindi lumabas yung lamig niya. Bahala buhay. At ito na po ang ating balot. Okay, dadalhin ko na po. Makikita nyo po yung pwesto namin. So guys, ito na po ang ating balot. Naka-display na po sa tindahan natin. Okay. Tsaka po ang ating ibang mga paninda. Siomai, fishball chicken. Okay, dito lang po yan sa Mami Indalis Fried Chicken, Lucena City, Mayo Crossing, Dalagan Road, along this zone. Ito po yung sawa namin na pinagmamalaki. Pero ngayon po may